Ang caretaker ng lighthouse na si Mang Jun, nakaipon na rin ang mga kwento galing sa iba't ibang mga turista. Sabi sino nakatira dyan mo? Wala na ho. Bakit nakita kami pumasok na puti? Nakita yung pumasok na nakaputi. Baka ako nakita niya, baka yung ibang, yung kwarto ay yung kwarto na yun ang nakita niya, may pumasok na nakaputi ako, ay ako sa kanya. Hindi talagang yan, sabi niya ng dalawa. Sampung kwarto? Yan, may pumasok. Yung kwarto po na yan? Hindi pwede, may pumasok dyan ha. Bakit naman manong sabi niya? Biglang nagsara yan ha. Tingnan niyo, sinusunod ko ng yubo sa akin. Madalas ako magpakita ang mga espiritu kapag sumasapit ang dapit hapon. Kaya pag yung mga 4:30 na, ayoko nang tumira dito. Ayaw, bababa na ako. Mababa na po kayo? Kasi marami ng kalokohan dyan pag gano'ng oras. Marami nakikita dyan. Sari-sari umano ang mga naranasan ng mga bumibisita sa Cape Bayonor Lighthouse sa Ilocos. Pero talagang may mga nagpaparamdam. At saka yung may mga third eye nakikita nila. Yung mga may kwan daw dito, magandang dalaga daw dito. Ang oras niya, mga between 3 and 4. Yung kwan naman, yung mga nagwawalis naman na magkina dyan, bago mag-orasyon naman dun sa spiral. Yun ang sinasabi sa akin. Sa pagsapit ng takip silim, sinimulan ng pasukan ng psychic na si Ana de la Cruz at ang paranormal expert na si Alex Angeles ng Lighthouse. Nakakatayo ng balik. Pansin mo? Oo. Naramdaman ko. Oo na. Kaya nga tayo. Ito yung sinasabi nilang pare. Kasama rin din na Alex ang asawa ni Ana na si Sunny. Isa rin psychic. Ayun, dyan pala sa location na meron dyan. Dyan nag-iisip palagi pare sa bata. Tila nagtutugma ang posisyon ng mga di umano'y espiritu nakikita ni Ana at Sunny. Dyan sa may pintuan na yan. Dyan sa ba? Ito yung sinasabi nilang pare. Dito, dyan. Dyan lagi nag-iisip yung pare. Bukod daw sa pari, sa bahaging ito ng hagdan papunta sa mismong tower, ay may naramdaman na si Ana na ibang espiritu. Dito. Hindi siya bumababa palagi. Kaya siya nakabantay dyan sa gitna. Parang may namatay dito. Hindi ko lang maano ha kung bata siya ha. Sinimulan na rin ni Alex na kumuha ng papel at idinikit ito sa dingding ng tore. Sa mga papel daw ito, maaaring dumikit ang mga imahe ng mga espiritu na siyang makikita kapag isinagawa na niya ang pagtatawas maya-maya. Pinakikita niya parang humaharang siya dito dahil may bata na pumunta rito na ayaw niya papuntahin. Sabi nilang pare. Pinagpatuloy ng mga eksperto ang kanilang pag-iimbestiga. Sa ibaba ng tore, may nagpapapansin di umano kina Ana at Alex na isang elemento na wari pumipigil sa kanila na pasukin ang tuktok ng lighthouse. Ano siya oh? Nakatayo siya dun oh. Parang sinasabi niya, huwag natin pasukin yung lugar na yun. Hindi mo naman masasabing duwindi kasi hindi naman ganyan. Hindi na yan, duwende eh. Oo. Pero... Pang-klase eh. Pang-klase siya eh. Sunod naman na pinasok ng dalawa ang museum ng lighthouse. Ayan po. Pasok po. Pasok lang ha. Huwag ka daw hihipo ah. Ayaw nung matandang nagugulo yung mga inayos niya. Umikot ka lang daw kung iikot ka, pero huwag kang hihipo. Ayaw niya na nagagalaw. Yung bata sumusunod sa'yo, Kuya Alex. Alam ko.
Huli nilang binisita ang isang silid na ayon sa caretaker ng lighthouse ay matagal nang di nabubuksan. May nakakulong. Hindi ko masabi kung kapre to. Oo, may nakakulong siya. Ewan ko kung ano yung binabantayan dyan. Parang may binabantayan siya eh. Nandun siya palagi sa gawin doon. Halos pareho na sa isang kwartong to. Mga dokumentong binabantayan eh. Ang dami pa siguro dito mga artifacts na hindi pa masyadong nailalabas na napag-aaralan. Mga antique na papeles, yung ganyan. May sikreto ang lighthouse na to eh. Meron. Sa huling silid, tila pinakikiramdamang mabuti ni Alex kung ano ang nasa loob nito. Parang naman mo, parang may umiiyak. Oo. Nagkakagulo sila. Matapos libutin ang loob ng lighthouse, sinabi ni na Alex at Ana na wala raw dapat katakutan sa loob ng gusali. Ngunit sa labas ng bakod, may malakas na nagpaparamdam. Sa tingin ko, meron nakalibing dito eh. Hindi ko alam kung paano o saan. Pero mas malakas ang dating ko sa labas ng gate na yan. Oo, parang doon siya inanap. Oo. Pero may gumagala dyan sa gubat na yan. Nangaakit sila. Oo, ganda eh. Kasi dito, pag paano mo pala sa gate, Pero ang problema, pag nangaakit sila, hindi mo lang mag-ingat ka. Kung makakalabas ka, kung makakabalik ka. Oo. Yun nga lang. May issue yun eh. Matapos ang paunang paglilibot sa loob ng Cape Mayador Lighthouse, isinagawa naman ni Sunny de la Cruz ang pagtatawas upang ipakita ang mga umano'y nagbabantay sa lugar. Dito sa unang papel, yung mag-ina at pare, mismo. Kami magkasama rito. Pagkatapos si Sunny, sunod naman na nagtawa si Alex. Right side ng arc ng door, yung sa tore. Tingin ko ito yung ang interpretation ng mukha ng pare dito sa tore. Ito yung bibig. Yung ilong niya, medyo matangos ng konti. Kung pagmamasdan, halos magkamukha ang mga lumabas na imahe sa pagtatawas na isinagawa ni Sunny at ni Alex. Sa isinagawang pagsisiyasat ng mga psychic at base na rin sa lumabas na tawas, hindi raw masamang pangitain ang mga gumagala sa lighthouse.